Natsambahan natin Mm. si Senator Panfilo Lacson, mga kapuso. Kaugnay pa rin ng leadership fund na encounter na kaya ni Senator ito. Oo, Allergic siya dyan eh. Sa mga malamang. ganyan eh, no? Si Senator. Huhulaan ko, Ano? huhulaan ko. Huhulaan mo. Natimbrihan niya na ito. Natimbrihan na. Nasa linya natin, Senator Ping, Senator Panfilo Lacson. Senador, magandang umaga si Joel Siweng. Magandang umaga po. Yeah, Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. O ano to, Nasa hindi radar daw... niyo ba ito? Nasa radar, pero hindi nangyari sa... kasi 2025 siya Yes, pumasok eh, no? oo. Nangyari daw ito 2023, 2024. Ano bang nahagilap nyo tungkol sa leadership fund? Anong impormasyon? Una ko narinig yan sa hearing ng Blue Ribbon nabanggit ni Secretary Bonoan na mayroong tinatawag na leadership fund, Mhm. Okay. na yun yung una nang binanggit na allocable. Mm. Allocable, ang siguro root word is allocation. Ibig Yes. sabihin, naka-allocate ito sa mga mambabatas. Mhm. Pero doon ko lang narinig yung salitang leadership fund nung nag-testify si dating Secretary Bonoan sa Blue Ribbon na hearing. I think this was in 2025, late 2025, noong kaigtingan ng aming pagdinig sa flood control. So ibig sabihin, At sinita ko nga siya doon tatandaan Mm. ko sabi ko, ano yan? Bakit nagkaroon ng leadership fund? So nung ipinaliwanag, maliwanag na ito'y parang descendant nung pork barrel. Kasi naka-allocate sa mga mambabatas So totoo yung figure, Senator, na hanggang 5 million ang bawat senador, pwedeng umabot ng 1 billion pag meron ka major chairmanship. Tapos magkano sa 500 congressman? million daw sa congressman, tsaka congressman. 120 million sa party list rep. Yung mga figures na yan, na nito lang natin narinig yan sa testimony niya sa Sandigan Bayan. Wala ko idea sa figures, pero ang nakita ko mga figures noon, napaghalo na yung allocables at saka yung lumabas sa sagaa. Kaya medyo naglalakihan. Mga bilyon-bilyon na yun Ang sama lang Hindi ng lang, Ang sama lang ng impresyon sa amin kasi, Senator, kasi pinagbawalan ng Supreme Court ang pork barrel Kaya lang ito talagang halatang pork barrel. Binigyan lang ng ibang pangalan, Senator Ping. Hindi ba kaya natin kumbinsi? Kasi si Senator Ping hindi naman siya tumatanggap nito no? Wala naman siyang ganito Pero pwede bang iwasan ng mga senador ang huminga ng ganitong klase ng pondo, Senador? Hindi niyo ba kayang kumbinsihin yung mga kasamahan po ninyo na iwasan na itong ganitong klase ng mga kahilingan? tuwing may budget deliberation, lalo sa DBCC o kaya sa Public Works, lagi ko ni-emphasize yan tinitake up ko lagi yan, na ang role ng district representatives nandun sa pagbalangkas ng mga local development plans, doon sa mga local development councils. Katunayan, in-explain ko nga, sa budget preparation, nagsisimula sa barangay, ang district representatives, pwede sila magpadala ng kanilang representante para makipag-deliberate. Pag-usapan yung pagbalangkas ng barangay development plan, akit ito sa city, municipal, doon pwede mag-attend yung mga congressmen. Dahil distrito nila nasa mga syudad din nasa mga munisipyo So doon talaga pwede silang makialam. Ito yung kailangan na i-prioritize natin itong proyektong ganito para na sa ganon, tuloy-tuloy, pagdaloy noong sa budget process, sa preparation phase, pagdaloy ng papunta sa regional, nandoon na nakapaloob na yung mga concerns, mga needs, priorities ng mga districts na ganoon din ang needs and priorities ng mga probinsya, munisipyo at syudad. So naka-integrate yun doon, naka-consolidate. Para na sa ganoon, pag-submit ng Regional Development Council sa budget call, na tinatawag ng Malacanang, bandang mga Marso ito February, March or April, para preparatory doon sa submission ng or transmittal ng National Expenditure Program after ng SONA, 30 days after SONA, nandoon na lahat yun. So ang gagawin na lang ng mga congressmen, pag nasa Congress na yung NEP, titingnan nila kung na-carry ba yung kanilang mga ipinasok sa mga local development plans sa kanilang mga distrito. At kung mawawala, doon sila pwedeng mag-introduce ng amendment kasi sabihin nila, importante ito, baka pwedeng mag-insert ako dito para mapunan ng pondo kasi nawala doon sa NEP. Ganon dapat ang proseso. Hindi na nga nasusunod kasi walang gana yung mga congressmen na mag-attend ng local development councils sa pagbalangkas ng mga local development plans. Kasi inisip nila, darating naman sa kongreso yan. Insert dito, insert na lang tayo doon. So merong disconnect between the actual needs and priorities ng mga local government units
Dapat talaga. At saka doon sa lumalabas sa budget. Ang laki ng disconnect. Hindi na natutugunan yung mga needs, mga priorities. Kasi nga, hindi naman alam ng mga congressmen at ang masama pa, nag-i-insert, nag-a-amend, na hindi man lang nagkukonsulta sa mga ahensya. Hindi man lang tinatanong yung Public Works, DOTR, DA, kung ano-ano mga... After all, di ba, ang paglalaga ka naman ng budget pag pinasa, mga local governments din mga kanayunan din Yes, dapat to talaga. Local initiatives should come from the local development board. Dapat doon nagsisimula po yan. Ano ba pakialam ng congressman dyan? Ano pakialam ng senador dyan na binoboto at large? Wala naman silang direct constituency. Correct. O ngayon, meron na naman po tayong budget na paparating ng mga pagdinig, senador. Pwede bang iwasan at matanggalin yung leadership fund na ito? Opo. Kasi silip ba yan? Hindi, nawala na siya. Nawala na siya noong 2026. Wala nang leadership fund, wala nang allocables sa 2026 budget. So, natapos yan ng 2025. Di ba nga naabuso? Pinaka-abusadong budget sa kasaysayan ng Pilipinas sa pagkaalam ko. 2025. So, kasi tumodo na talaga. Diyan na puno yung yung unprogrammed fund, lahat diyan tinambak. Ito yung mga insertions na nga. Kaya linawin ko lang, senador. Diyan talaga naabuso. Iba yung allocable sa leadership fund. Yun din yun. Yun din yun. One and the same. Kaya nga, di ba, naibahagi din namin ito sa pagdinig. Kasi si Tito Sen, noong naalok siya, na pinadala siya ng text message, yung kanyang staff actually, pinakita niya sa akin ni-screenshot niya na ino-operan siya ng 500 million, mag-submit ka na ng project mo. Galing kay late Undersecretary Cabral, na kinonfront ko rin ito during the Blue Ribbon Committee hearing. Hindi naman nag-comment si Undersecretary Cabral noon. Ang nagpaliwanag nga si ex-secretary Bonoan na ito na nga yung leadership fund na ang nag-a-align, parang inaayos ito, binabalangkas ng planning division na pinapangunahan naman ni late Undersecretary Cabral. So ito yung inaayos niya, baka magka-doble-doble, baka yung ganun lang. Pero yon ang initiative nanggaling na mismo sa mababatas kasi inaalok na nga. So masahol pa nga sa pork barrel kasi ang pork barrel, although lump sum, lalabas lang yung pork barrel do sa pag nasa authorization phase ang tawag namin doon. Yung ibig sabihin, legislation yon. Andun na yung poder kasi power of the purse, ika nga. So doon magkakaroon ng amendments sa mga nakaligtaan. Pero dapat yun, naka-coordinate doon sa mga ahensya na mag-implement. Kasi hindi naman pwede mag-implement ang mababatas Okay. Well, yung allocables nga, binibili na di ba? They are buying it on a discount. Bibili nila, di ba? Yung isang bumibili, nasa France. Yung isa pang bumibiling malaki, nandito, pumalakpak pa nga kay Presidente Nuzone. Hindi pa nga nasasampahan ng kaso. Kaya lang, Senador, sinasabi ninyo, wala na yan sa 2027 budget. Kaya lang, ang gusto nating malaman paano talaga. Paano inserted? Tsaka, baka baguhin na naman ang pangalan. Meron na naman. Yung bang ganun pa rin ang prinsipyo pero bago lang ang pangalan, Senador? Sa ngayon, sinisimulan na namin ng staff na i-scrutinize yung NEP kasi na-transmit na ito noong siguro 2 days ago. So ngayon, sinisimulan na namin kalkalin yung o scrutinize yung NEP para sa 2027 budget. Pero yung allocable, yung leadership fund, nawala na ito sa 2026, wala na. Kasi kung hindi, makikita namin kasi kabahagi na ako doon sa 2025 na pagbalangkas ng 2026 budget. Katunayan, ito yung pinaka-transparent and in fairness at saka to the credit of then Finance Chairman Sherwin Gatchalian, talagang ginawa niyang transparent. First time sa history ng nakita natin na yung BICAM, andyan, televised, naka-livestream, open sa publiko kung ano yung pag-uusapan sa BICAM. Ang nakita ko lang doon na merong konting flow pagka nag-suspend. Meaning? At nagbulungan sa isang tabi. Di ba nagba-BICAM, naka-TV ito, televised. Pero di ba minsan nag-move for suspension kasi merong hindi pinagkakasunduan. Doon na yung hindi natin alam kung ano yung pag-uusapan sa isang tabi. Yun nga po. Hindi, dapat lahat yun. Kahit hindi magkakasundo at hinahanapan ng solusyon, dapat nyo naka-ere, Senador. Yung recess, doon sila nagkakatirahan sa recess. Dapat yun ang... Daya yun, Senador. Anyway, sige, hanap... at least mabuti na yun kaysa nung dati na talagang, di ba, totally wala. Yung third chamber na wala talaga, nag-uusap-usap lang. Small BICAM nga
Opo, Totoo opo. yan. Oo. Sige, Senador, pahanap pa tayo ng ibang pagkakataon para mas malawig na mapag-usapan ito. But in the meantime, salamat sa oras ninyo, Senator Magandang Ping. umaga Thank you. po.